Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angel Renagner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Russell Ocampo Seminar Edition. At ngayong araw po ay July 1 at ang topic po natin ngayong araw ay Michael Archangel. At sino ang warrior angel sa Bible? And yung scripture po natin ngayong araw is Daniel 10 chapter 13. And yung sabi po dito sa ating concept na Michael, Archangel, is Michael is described in scripture as an archangel, a chief angel who leads God's heavenly armies. His appears as a warrior in the cosmic battle between good and evil. Notably, in Daniel 10, Jude 1 verse 9 and Revelation 12, Michael's rule is not just defensive but authoritative. He stands guard over God's people and condemns against the forces of Satan. His presence reminds us that unseen spiritual battles are real and that God has appointed powerful being to fight for His purposes and protect His people. And the scripture po natin na Daniel chapter 12 verse 13, then he continued, "Do not be afraid, Daniel, since the first day that you sent your mind to gain understanding and to humble yourself before your God. Your words were heard, and I have come in response to them. But the prince of the Persian kingdom resists me 21 days. Then Michael, one of the chief princes, came to help me because I was detained there with the kingdom of Persia." Sa Tagalog po, sinasabi pa niya sa akin, "Huwag kang matakot, Daniel, dahil pagkat mula pa nang nagpakumbaba ka sa harap ng Diyos upang magkaroon ka ng pag-unawa, dininig na ang iyong dalangin. Kaya naparito ako, ngunit pinipigil ako ng pinuno ng kaharian ng Persia sa loob ng 21 araw hanggang sa dumating si Miguel, isa sa mga pangunahing pinuno na sumaklolo sa akin, sapagkat naiwan ako noong nag-iisa kasama ng mga hari ng Persia." And yung scripture po natin ngayong araw ay teaching number 1 po natin is Archangel Michael is assigned to a special mission. Sabi po dito na yung si Michael si Archangel Michael, hindi lang po siya basta angel na tagapagligtas. Siya po yung pinakamataas na angel na inassign ng ating Panginoong Diyos para iligtas yung tayong mga people. And meron po siyang mga nagawang special mission katulad po ng mga nasa scripture na Jude chapter 1 verse 9 and Revelation 12, na sabi po doon na si Satan at yung mga kasama ni Satan at si Archangel at yung mga nasa baba niyang mga angel ay naglaban-laban at natalo yung mga dragon ni Satan. Natalo sila Satan. And teaching number 2, angelic beings see the bigger feature than we do. Sabi po dito na yung mga angelic beings is nakikita nila yung pinaka malaking kaalaman or malaking mga nakikita nila dito sa mundo kaysa sa mga nakikita lamang natin. And teaching number 3, a string that connects to the spiritual realm is prayer. Sabi po dito na yung string na nagko-connect sa atin pag tayo ay nagdarasal ay nandun yun sa spiritual realm, na lahat ng mga prayers natin is nandun at yun ay isa't isang dinutupad ng ating Panginoong Diyos or pinapakinggan niya. And application number 1, seek God who has almighty angels at His disposal. Sabi po dito na isik natin ang ating Panginoong Diyos, na napakagandang isik natin siya dahil nga po meron tayong almighty angels and His disposal na magliligtas sa atin.
pag tayo ay nagpipray or sinisik natin ang ating Panginoong Diyos. And application number 2, study the Bible for what God has revealed for us. Tayo po dito na, apply po natin sa sarili natin na pag-aralin natin yung Bible para mas malaman natin yung mga dapat i-reveal ng ating Panginoong Diyos doon sa mga nakasulat sa Bible para sa atin. And application number 3, shatter the works of the enemy through prayer. Sayo po dito na paalisin natin or labanan natin yung mga ginagawa ng mga enemy through prayer. Magdasal lang po tayo at maaalis na po natin or matatanggal na natin yung mga ginagawa ng enemy laban sa atin pag tayo ay nagdarasal. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.